kababayan, si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Naman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas sa DZRH at RH TV. Samahan niyo po kami for 1 hour at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome po sa programang Lunas sa DZRH at RH TV. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang Professor of Surgery sa UP Manila at Surgical Oncologist sa Manila Doctors Hospital. I-welcome po natin Dr. Marco. Good evening at kumusta po? July na. Kumusta, Elay? At muntik na tayong maulanan, buti na lang hindi pa masyado, pero maghanda tayo at darating na daw ang habagat ulit.
Ayan, ang Ingat. bagyo. Oo, may inaabangan tayo at binabantayan na sama ng panahon. Kaya ingat-ingat nga po sa ating mga kababayan at syempre maghanda nga rin po Anyway, maliban nga po sa lagay ng panahon, pag-uusapan natin ngayon, Doc, ay cancer prevention. Ang maliliit na hakbang na makapagliligtas ng buhay. Yan po ang ating pagtutuunan ng pansin ngayong gabing ito. So, pag-usapan nga natin, Doc, bakit nga muna? Ito yung napili natin, Doc, cancer prevention. Bakit naman hindi, no? Alam naman natin na ang cancer ay isa sa pinakasanhi, no, ng pagkamatay ng hindi lang dito sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo, no. Dito sa atin ang pangalawang mataas na sanhi ng pagkamatay ng isang tao o isang Pilipino ay cancer. So maganda nating pag-usapan ang paano natin maiwasan, kung kaya. No? Yes. At makikita natin na, of course, hindi lahat ng cancer ay pwedeng iwasan at meron tayong pwedeng, meron tayong pwedeng gawin na maliliit na hakbang, no? Maliliit man, hakbang pa rin, no? At makabuluhang hakbang na para maiwasan ang cancer. Ayan. Isa nga po itong hakbang din, Doc, kung papaano nga rin po ba makakatulong sa ating mga kababayan na mabawasan yung datos o yung kaso ng mga tinatamaan ng cancer. Hopefully, Doc, dito sa pagdagdag ng kaalaman or sa mga makukuha nilang input sa ating pag-uusapan. So, pag sinabi nga rin po ba nating, Doc, na cancer, nangangahulugan nga rin po ba ito na parang death sentence? Para bang wala nang pag-asa kapag ikaw ay na-diagnose na may cancer? Yun na nga, isa pang dahilan, malaking dahilan kung bakit natin pinag-uusapan. Kasi hindi naman, pero maraming tao talagang nag-iisip na ito ay isang ang sinasaad ng pagkaroon ng cancer ay wala ng pag-asa. Sa katotohanan, marami namang cancer ang nagagamot or nag-cure, nagbibigyan ng pangkalahatang lunas. At mas maganda ang resulta kapag ang cancer ay maagang nadiskubre, no? Siyempre, as hindi lahat pwedeng iwasan, kung hindi maiwasan, maagang madiskubre natin dahil mas maagang madiskubre, mas maaga nating mapapagamot at mas mabisa ang ating gamutan. Okay. At pag sinabi nating cancer din, Doc, karaniwan rin na alam natin, bukol. Pero lahat nga rin po ba ng bukol na nakakapa natin sa ating katawan ay maiuugnay na rin natin sa cancer? So, ang tanong, ano ba ang cancer, no? Actually, simple lang ang paliwanag, no? Ang cancer kasi ay normal na alam natin kasi normal na nagpapalit-palit ang cancer, no? Ang mga cells ng ating katawan sa ating pagbubuhay, no? Katulad ng ating dugo, no? Every 3 months nagkakaroon tayo ng bagong dugo, no? So, isa pa, may tumatanda, may namamatay, may napapalitan na selula, no? Sa cancer, ang mga cells, no, on the other hand, na parang ayaw na sumunod, no, sa normal, sa nature, no, natural na pangyayari, no, na siya ay palaki ng palaki o divide ng divide, no, hindi siya napapalitan. Patuloy na dumadami ang itong mga abnormal na cells na to. At hindi siya tumitigil sa paglaki at kumakalat pa, no? At kung kumalat sa ibang parte ng katawan ay mahirap na nating masugpo, no? Or mabigyan ng lunas. Kaya gusto nating maaga pa, no? Bukol pa lang or sa early stage na sinasabi, gusto na natin mapagaling, no? So hindi rin lahat na sinabi mo, no, hindi lahat ng bukol ay cancer or hindi rin lahat ng cancer ay bukol, no.
Merong, for example, cancer ng dugo, na leukemia, na ang presentation hindi siya bukol, no? Kung hindi namumutla yung tao, kasi ang normal na cells hindi pumapalit, so dumadami ang white cells, no, ang puting dugo kaysa yung pulang dugo, at doon leukemia yon, no? And so hindi nga ang point dito, hindi lahat ng Cancer. bukol, hindi cancer ay bukol. So, iba-iba ang klase ng cancer, Doc. Pwedeng bukol, pwedeng sa dugo. Pero meron ring katangian ang cancer. May aggressive, may shy, may ano pa bang ibang characteristics na associate natin sa kanila, Doc? Nako, kung ilang klaseng uri, no, ilang uri ng tao or mga katangian ng tao or yung description ng tao, no, ganun din karami ang uri ng cancer, no. So merong cancer na iba't ibang kulay, merong cancer na as you said, no, aggressive, merong mas pangit ng konti, merong mas maganda, merong aggressive, merong mabagal lumaki, merong mabagal pumalat, merong, again, kanya-kanyang katangian o kanya-kanyang behavior, no? Tawag natin minsan iba-iba ang biology or iba-iba ang behavior ng cancer, no? At kung bibilang mo pwedeng 100 klaseng uri, no, or 100 uri ng cancer ang mayroon, no. For example, kahit breast cancer man lang, no, iba't ibang klase ang cancer, breast cancer, may iba't ibang klaseng colon cancer, magkakaiba rin ang lung cancer, at iba't iba rin ang paraan ng paggagamot dahil iba't ibang uri din ng cancer, no. So nakikita rin natin dahil dyan, no, dahil sa dami ng uri ng cancer, importante ang pag-aaral at pananaliksik, no? Sabi natin, no, na kwento natin dati na ang dahilan ay ang cancer ay isang napaka-komplikadong sakit, no? At ang mga desisyon kung anong gagamitin, katulad ng operasyon ba, chemo ba, itong gamot ba, o radiation, no, ay nag-aapekto, no, sa buhay ng tao. Kasi kung hindi effective, di pwedeng tuluyang makuha ng cancer ang isang tao, ang buhay ng isang tao. At dahil doon, sabi natin, yung pagkuha natin ng evidence-based, no, na study importante, no, para matiyak na tama yung tinatanggap na paggagamot or ang paraan ng paggagamot at subok at napatunay na may ikabubuti. Na-mention niyo yung evidence-based study, Doc. Alamin natin yung facts and myths regarding nga po sa cancer sa ating pagbabalik. Mag-commercial po muna tayo. Para nga rin po sa may mga katanungan tungkol sa cancer in general, maaari niyo po yan i-post sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan at Kisses Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanggang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. At ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Para nga po sa mga kakauwi rin lamang ng kanilang tahanan, paalala po natin na ugaliin po na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po, Dok, ng ating discussion, pinag-uusapan natin cancer prevention, ang maliliit na hakbang na makapagliligtas ng buhay. So alamin muna natin, Dok, na kung ang cancer nga po ba ay namamana or ilang porsyento na kapag sinabi nating isa sa family members natin ay may cancer, ang posibilidad na maaring ikaw din ay magkaroon ng cancer. Okay, so hindi naman kasi lahat ng cancer ay namamana. No? Alam natin kasi ang karamihan ng cancer, in fact, hindi dahil sa genes or namamana lamang. Ang cancer ay nangyayari dahil sa maraming iba't ibang tawag nating factors katulad ng edad, no? Pagtatanda, yung ating lifestyle, yung may mga mikrobyo or infeksyon, no, na pwedeng sa dulo, no, ay magdulot ng cancer. Ang mga yung exposure natin sa mga tawag natin carcinogens or sa environment, no, may mga toxic na substances na pwede tayong ma-expose. And of course, no, ang hindi natin maiwasang dahilan ng cancer ay yung by chance lang, no, or nagkataon lang talaga na swerte kang nagkaroon. So ito yung mga cancer na talagang hindi natin maiwasan, talagang destiny ng isang tao. So pero alam natin na yung pwede nating maiwasan at pwedeng maka-epekto, no, sa ating buhay ay lifestyle, no. Kasama na rito ang una, yung paninigarilyo, of course, no. Pangalawa, sobrang alak, no, sobrang inom ng alak,
yung obesity, no, or pagbigat ng timbang, kakulangan ng ehersisyo, yung diet, no, na hindi healthy, no, na ilan sa ating mga programa pinag-uusapan natin like processed meats, etc. Yes. No, at ilang mga infection na, no, na sinasabi natin like yung human papillomavirus, yung HPV, at saka yung hepatitis virus na pwedeng magdulot, no, ng liver cancer. How about, Doc, yung... Go ahead. How about yung stress at yung puyat? Ano? May mga nababasa kasi tayo or naririnig, di ba, na parang contributing factor nga rin daw itong maituturing na kapag nawala o nasira yung sleep pattern natin, 'di ba? Maaari nga daw parang tumataas yung tsansa na magkaroon ng cancer. Is it true, Doc? Yes, no. These are also factors and we call it contributing factors, no. Yun lang, maybe the effect, no, or yung factor ay hindi ganun kataas katulad ng ibang factor, no. Pero yes, and isa pang kailangan maintindihan, ang stress na sinasabi mo or hindi pagkatulog, itong mga to, no, ay pwede ring magdulot ng ibang sakit maliban pa sa cancer, no. So hindi talaga healthy ang ma-stress, no, Eli. Kaya huwag masyadong mag-isip ng kung masyadong maraming pera katulad mo, Eli, sayang. Parang good problem naman yung gano'n. Oo, problematic. Okay. How about, Doc, yung mga, nabanggit na nga rin natin yung mga lifestyle na dapat nating bantayan at sabihin nating ayusin, ano, Doc, para nga po mas maging maganda yung ating immune system, makaiwas tayo hindi lamang sa cancer, kundi sa iba't ibang karamdaman na nga rin na maaaring makuha natin kung papabayaan natin yung ating pangangatawan. Pero ano nga rin po ba, Doc, yung may pinakamalaking impact sa pagkakaroon ng cancer? So kung sa mga sinabi natin, no, yung hindi paninigarilyo, yung pag-iwas sa alak, pag-iwas ng mga pagkain, no, pag-ehersisyo, paglimit ng alcohol, pagkabakuna, etc. No, sasabihin natin ano kaya yung lifestyle change na talagang greatest impact, no? Siguro is ang pinakamalaki sa mga maliit na hakbang, no, ay siguro yung paninigarilyo, no, kasi alam natin na isa to sa mga ang paninigarilyo ay isa sa mga pinakamataas, no, na magdulot or pinaka-preventable, no, sa mga lifestyle changes na sinasabi natin. At kasi ito ay ang daming kaugnayan, no, sa lung cancer, of course, sa oral cavity cancer, sa cancer ng lalamunan, ng daanan ng pagkain like the esophagus, sa bladder, kidney, pancreas, no, sa cervix, sa tiyan, and ang dami-dami pang ibang cancer na pwedeng kaugnay, no, sa paninigarilyo. Pero that's yes, go ahead. Pero smoking alone yun, Doc. Papaano naman yung mga nakakalanghap lang, yung mga second-hand smoke na itinuturing natin? At saka dito na rin sa makabagong pamamaraan ng smoking, Doc, na tinatawag nating e-cigarettes. Oo, yung vape. Or e-cig or vape. Yes, kasama. No? Hindi natin lalahatin, no? Depende kasi sa anong klaseng vape. But yung common na vape, yun ang ginagamit parang tobacco rin, no? So it's really the tobacco, the burning of the tobacco, no, na siyang nagdudulot ng yung mga carcinogen na sinasabi natin, no? At ang second hand smoke, no, kasi sabi ng iba, ako hindi naninigarilyo pero yung aking partner talagang chain smoker, no? Paano ba, no? Alam natin din or sa pananaliksik, kapag palagi tayong nakakalanghap ng usok, no, ng sigarilyo, ay tumataas din ang
pagkakaroon ng iba't ibang sakit maliban sa cancer, no? So kasama rin dito kasi ang mga sakit sa puso at sakit sa baga, no? Na pwedeng magdulot ng second-hand stroke. Pero gaano nga po ba, Dok, tagal yung pag-progress ng cancer, ano, or yung pag-develop ng cancer kung ikaw ay isang smoker? And that's where it depends, no? Oo. Depende sa katawan mo rin, no? Kung ang katawan mo ay malakas ang resistensya or hindi ganun katagal ang pag-smoke, no? So kita natin, no, ang edad may kinalaman diyan. Yes. Ang pangangatawan natin kung tayo ay may ibang comorbid, for example. At meron pa bang ibang mga factors, no, na pwedeng magdulot ng cancer. So halo-halo or sama-sama to, kombinasyon to, hindi lang yung smoking. So sa kita natin, alam natin na merong mga smokers na mas maaga magkaroon ng cancer at mas agresibo yung cancer niya. Meron namang iba, hindi ganun kabilis at hindi ganun kalubha ang tinamaan na cancer. Dito sa traditional smoking or cigarette, Doc, either yung exposure nga po, ano, yung duration o haba ng paggamit ng sigarilyo o di naman kaya yung dami ng pagkonsumo ng sigarilyo. Pero sa vape, Doc, meron nga bang mga study na rin na kung ano ba yung parang flavor na tinatawag nila, Doc, ano, na mas nakakapagpataas ng tsansa na mag-develop ng cancer? Mas bago kasi ang vape, no? At saka maraming klaseng vape, di ba? Sabi mo nga, maraming flavor. So, hindi ganun kalawak ang ating kaalaman at pag-aaral dito sa mga vape. Pero sa unang mga pag-aaral, no, lalong-lalo na yung mga vape na ang ginagamit tobacco smoke din or tobacco rin, no? Yun ay talagang alam natin may kaugnayan sa para rin siyang nagsasmoke, no? At kung ganon, ang haba at ang dami ng pag-vape nakaka-apekto rin. Okay. Pag-usapan pa natin, Doc, ano, iba pang detalye tungkol sa cancer, mga dapat nating malaman or sabihin natin mga myths na dapat i-debunk. Yan nga po ang ating babalikan maya-maya dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Oras po muna natin sa buong Pilipinas, 1 minuto makalipas ang 8:00. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Hapton. Amoy nakaka-joyful! Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and battle show nakahandang Sa ating balikan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art. H at RH TV. Kasama pa rin po natin Dr. Marco at usapang cancer prevention, mga maliliit na hakbang na makakapagligtas ng buhay ang ating topic para sa mga kakatune in rin lamang. Ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Shield Bath Soap. Muli paalala po natin na ugaliin na maghugas ng kamay at maglinis po ng buong katawan gamit po ang Shield Bath Soap. Ang Shield Bath Soap ay galit sa sakit at may malasakit at sulit na sulit gawa po sa atin ng ACS. Sa pagpapatuloy nga po Dok ng ating discussion, alamin naman natin ngayon kung may top 5 na paraan para mabawasan ang posibilidad ng pag-develop ng cancer. Ano-ano po kaya ito, Dok? Actually, itong top 5 hindi secret kasi madalas makita sa mga recommendations, guidelines, no? But ang maganda dito simple to, no? At again, ito yung ating parang kaya natin topic no? Maliit na hakbang, no? Maliliit na hakbang. Ang una ay of course hindi paninigarilyo, okay. No? At ang pangalawa ay panatiliing ang tamang timbang, no? Ang may kasabihan nga na or may actually hindi to kasabihan, research fact na to, no? Na ang recommendation hindi daw tayo dapat lumampas sa 5 pounds, no, of our weight from age 20. Okay. Kaya lang ang hirap gawin, no? Ilang taon ka na, Eli? 22. So nung 20 ka, ilang pounds ka, gano'n, no? Hindi daw dapat lumampas sa 5 pounds kung 100 pounds ka nung 20 ka, dapat hindi ka lalampas ng otherwise
habang tumataas ang timbang, tumataas din ang chance na magkaroon ng cancer. No? Oh, yun. Ang kailangan i-workout ng mga kababayan natin, Doc. Para ma-maintain Doc. mo ang timbang at para aktibo, no? Mag-ehersisyo, no? Kung gaano kadalas, kung gaano karaming ehersisyo, well, ang suggestion ay in most days of the week, no? Kahit 30 minutes up to 45 minutes of brisk walking. Yes. No? Kahit yun lang. No? Of course, kung meron ka pang katulad mo, Eday, nagpipilates ka, or kung ano ba, weightlifting, football, kung ano pa. Tennis. Mas maganda pa. No? Or pickleball, tennis. Ayun, oo. No? And then, of course, sa pagkain naman, mas maraming pagkain na galing sa halaman. No? So, prutas at gulay ang mas maraming kainin kaysa mga karne. No? Not necessarily, Doc, na kailangan naman mag-convert sa pagiging vegetarian. Basta most of the time, may gulay na kakainin, green leafy vegetables sa hapagkainan. Correct. No? Kasi, yes, hindi na patunayan na ang pagiging vegetarian ay talagang hindi na, no? So ito yung balance, no, ng pagkain at dami ng pagkain ang importante, no? At ang huli, panglima ay magpasuri, no, ayon sa rekomendasyon sa iyong doktor, no? So kung merong kang nararamdaman, hindi dapat mag-atubiling magpakonsulta kaagad. Oh, okay. Hindi dapat tinitiis, Doc? Kaya kailangan nating ugaliin na mag-invest nga po sa ating kalusugan, magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Nandiyan naman si Dr. Marco, one text away. Ayan. Pero Doc, dito sa pagpapakonsulta, kapag ba nalaman mo, may lahi kayo na may cancer, mas dapat bang agresibo ka, proactive sa pagpapakonsulta, sa mga screening, yung mga check-up na ganyan? Ang sagot doon, it depends. No? It depends on what kind of cancer at kung ano ang rekomendasyon or ano ang nasasaad ng evidence, no, tungkol doon sa sinasabi mong particular na cancer. Hindi kasi lahat ng cancer dapat patakot, no? Na nako, yung aking ninuno or aking tatay or aking nanay ay may ganon, no? For example, ang tatay ko may prostate cancer ako kaya, pero babae siya. Ako, hindi wala yung pinag-uusapan, correct? Oo. So again, it depends, no? At dapat talaga case to case basis to So mahirap i-generalize, no? Ang nasabi lang natin ay, again, hindi lahat kasi ng cancer ay dulot ng genes or dulot ng pagmamana, no? Or familial, no? Ang tinatawag natin. So hindi dapat masyadong praning kung merong lahing cancer, depende yan kung anong cancer. On the other hand, hindi rin dapat masyadong relax kung walang family history. Sa top 5 ways natin, Doc, o paraan para mabawasan yung posibilidad ng pagkakaroon ng cancer, hindi natin na-mention yung pag-take ng vitamins, Doc. Hindi po ba makakatulong yun para mas maging malakas yung resistensya natin, may panlaban tayo sa mga impeksyon at anumang karamdaman? Tama yun, no? Hindi natin nabanggit kasi talagang walang magic na capsule, walang magic na vitamina, walang miracle juice. Talagang mas mahalaga yung araw-araw na healthy ang ating habits, no, na sinabi natin. So more than vitamins, no. So in fact, wala pang patunay, no, na mas maraming pag-inom ng vitamins nagpapababa ng chance ng cancer or anumang cancer. So hindi tayo kailangan mag-rely sa vitamins. Ang tamang gawin ay tamang pagkain. How about yung sunlight, Doc? Kasi na-mention na natin yung exercise and yung pagkain, 'di ba? Diet, yung pagpapaaraw, makakatulong nga rin po ba 'yan?
Ang pag-araw kasi ay isa sa mga paraan para ma-activate ang ating vitamin D. No? Ang vitamin D ay importante sa ating sa metabolism ng ating calcium, no? Okay. Na para hindi tayo magkaroon ng mahinang buto o maging marupok ang ating buto, no? So, at syempre, ang sunlight, importante sa ibang mga bagay, no? Sa mood, and kailangan ng tamang parang exposure, no? Pero hindi rin pwede yung sobra, no? Alam natin na ang sunlight ay may harmful rays, no? Na yung UV light, no? So sabi natin, especially yung may mga lahi kasing talagang magaling mag-absorb, no, ng at mas mataas ang chance ng mga skin cancer. Kaya ang sabi natin, ang sunlight sobrang sunlight ay pwedeng magdulot ng skin cancer. So tama lang dapat ang exposure. Okay. May mga tanong dito, Doc, kung mahilig nga daw po ba sa detox, makakaiwas nga po ba sa cancer? Yan po ang ating babalikan maya-maya. Commercial break po muna tayo. Ang oras po muna natin sa buong Pilipinas, 14 minutes after 8 in the evening. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po siya ang lapamo na sagiiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang lapamo na sagiiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage.
After News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. PNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot of Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sumayin nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan. At Kisses Para sa Habswan. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Alaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas. Last part po ng ating discussion, dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Marco at usapang cancer prevention, ang maliliit na hakbang na makapagliligtas ng buhay. Balikan natin, Doc, yung naiwan nating katanungan, na kung mahilig naman daw po sa detox ang isang tao, makakaiwas ba yun ng cancer? Makakatulong nga po ba itong prosesong ito? Wala kasi pang scientific na ebidensya na ang detox or mga drinks na detox drinks ay nakakapigil ng cancer or so mas mainang balancing pagkain kaysa sa produkto na katulad ng mga detox na hindi pa napapatunayang may benepisyo. Okay. Eto naman, Doc, isa pang question na karamihan nga rin po ay natatakot na magpa-check up o magpasuri dahil baka nga daw po may malaman silang masama. Parang bad news dahil nagpa-check up, na-diagnose or na-laman na may cancer cell sa kanila. Paano po yun? Well, very common question to, at observation na natatakot dahil may matuklasan, pero kailangan natin maintindihan na ang pag-iwas sa pamamagitan ng screening at sa maagang pagtuklas sa pamamagitan ng screening ay hindi nakakabawas ng panganib. Ang maagang pagkaalam ay nagbibigay sa atin ng mas maraming option at pwede nating mapagamot pa. So hindi dapat matakot at kailangan hindi naman kasi marami kasi diyan na sinasabi na dapat gawin to, gawin yan hindi actually yan hindi merong mga nagpapa-x-ray taon-taon. Hindi yan isa sa mga tamang screening test, o kaya magpapa-blood test ako every 6 months or every 3 to 6 months nagpapa-blood test. Hindi kasi magandang screening test yan. So maraming, kung tama ang screening test, hindi ka dapat matakot. Kasi yun at maraming options sa mga screening. So magpakonsulta lang at para alamin kung ano ang nababagay sa iyong screening. Again, hindi rin lahat ng tao ay kailangan ng screening. Ang usually mga 40 below, lalong-lalo na mga lalaki, usually 50 and above pa doon lang nag-uumpisa ng screening. Whereas ang babae, sa pap smear, nag-uumpisa sa 20s, 25, ganun. Ang sa breast, ang mammography nag-uumpisa pa lang sa 45. So hindi kailangan masyadong praning, at
gawing tama lang, no, para hindi matakot. Na-mention nyo na nga rin, Doc, yung mga screening, 'di ba? Yung mga pagpapacheck up na yan. Isa pa nga rin sa kinakabahala or pinagdududahan ng ilan natin mga kababayan, Doc, yung pag-undergo sa biopsy dahil maaari nga rin daw po bang magpakalat lamang ito ng bukol or ng cancer? Isa rin yan isa sa mga paniniwalang mali, no? Hindi po nagpapakalat ng cancer dahil sa biopsy lamang, no? Sa katunayan, ang biopsy ay tumutulong, no, upang malaman natin kung anong tamang uri ng cancer siya at tamang paraan ng paggagamot. So, ang biopsy ay ginagawa, no, hindi para kumalat, no? Ito ay ginagawa para malaman, no, kung anong klaseng gamot at anong klaseng cancer ang meron. At isa to sa mga importanteng hakbang para sa diagnosis, no, ng mga cancer. So mali yung pananaw na siya ay nagpapakalat ng cancer. Totoo nga rin po ba, Doc, na bawal ang sweets, sugar sa may cancer dahil ito nga rin daw po yung kanilang pagkain? Ang totoo dyan, ang asukal kasi or sugar ay universal food, no, ng ating cells ng anong mang parte ng katawan or bahagi ng katawan. Lalong-lalo na ang utak, no? So kung ang utak natin ay kumakain lang ng asukal. So kung walang asukal, hindi yan kumakain ng proteins or fats, ganun. So pero hindi tama, no, na sabihin na ang asukal, bagamat siya ay pagkain rin ng cancer, no, hindi ibig sabihin na kapag kumain ng asukal dadami ang cancer o lalago ang cancer, no? Kasi pinapatay mo rin, maliban, yes, pinapatay mo ang cancer, pero pinapatay mo rin ang sarili mo, no? So, yun ang problema, no, ng pag-iwas sa cancer, iwas sa asukal. On the other hand, ang sobrang asukal naman ay pwedeng magdulot ng ng timbang, lago ng ating timbang. At sa diabetes, no, sa taong may diabetes, talagang pinagbabawalan ang masyadong maraming pagkain ng asukal. So, tama lang dapat ang ating pananaw or pagkaalam sa asukal. Yung microwave, Doc, ginagamit natin to sa pag-init ng ating mga pagkain, 'di ba? So, eto nga po ba ay makakatulong para makaiwas sa cancer o parang mas ma-activate yung cancer cells kapag madalas natin tong ginagamit? Ang microwave, depende, no, sa anong microwave mo. Sana hindi yung sarili mong katawan, ano? Pero ang microwave na ginagamit natin, yung pag-init ng mga pagkain, isa sa mga medyo safe, no, na paraan ng pagkakaluto. Mas safe siya kaysa sa grilling, sa pagprito, sa pagluto sa open fire, no? Oo. At sa pag-broil, no? Oo. So, ang microwave, steaming, ganun, ang mas magandang paraan para sa pagluto ng pagkain natin. Wag lang plastic yung lalagyan ng pang-init, tama ba? Of course, no? Ang plastic kasi pag microwave mo, pwedeng maging merong mga cancer-causing substances, no, na nakukuha at pag nahalo sa pagkain or sa inumin, talagang pwede, no? So, yes, talagang bawal naman talaga ang pag-microwave ng plastic or anumang ganung klaseng uri ng substance, no? How about, kaya merong microwave station. yes. Yung herbal medicine naman, Doc. Kanina hindi nga natin nasama yung vitamins, Doc, ano? Pero yung mga herbs or sabihin natin yung mga sariwang gulay at prutas, oo. Halaman. No, ang sariwang gulay at na ginagawang pagkain, okay siya, 'di ba? Oo. Pero may mga kasi na for example, herbs, no, mga
herbal like turmeric, like garlic, ganon, no? Ginagawang capsule, no? At yun, sinasabi daw na pwedeng magpagaling ng cancer, no? Walang patunay kasi na itong mga herbal medicine na to nakakatulong, no, or paggamot ng cancer. So hindi to totoo at base sa ating pagsusuri at sa pananaliksik, ang dami na actually, no, ang daming substances, even tea, no, an herbal tea, di ba, yung tsaa, at tsaang gubat, at ano pa ba, maraming herbal medicine na de-develop na so far, no, hindi naman nakitang nagpagamot sa cancer. So yung mga, on the other hand, yung mga meron tayong mga gamot like chemotherapy na galing sa plants, no? Hindi siya herbal medicine kasi na-refine na siya at napatunayan at na ipag-aralan na ano yung tamang dose, ano yung tamang pagbigay, iniinom ba to or dinadaan sa suwero or gaano kadalas ang pagbigay, no? Ito ay mga gamot na talaga, ganap na gamot na binibigay at napatunayang makakatulong sa cancer. Last message natin, Doc, sa ating listeners and viewers. Ang ating pinag-usapan ngayon ay cancer prevention, di ba? Ito ay hindi isang malaking desisyon. Ito ay maliliit na tamang desisyon araw-araw, no? Tumigil sa paninigarilyo, maglakad, kumain ng masustansya, magpabakuna kung naaangkop, magpasuri kung kailan nirerekomenda, at huwag matakot magpakonsulta kapag may kakaibang sintomas, no? Mas maaga nating makita ang problema, mas marami tayong magagawa, no? So, ang mensahe talaga natin ay huwag matakot, gawin lang ang mga hakbang, no? Itong maliliit na hakbang na pwedeng talagang magpaligtas ng buhay. Of course, tayo as always, no? We maximize our life, our time, no? Count our blessings kasi meron talagang cancer na darating na lang na hindi natin alam at hindi natin maiwasan, no? So pero merong mga cancer na pwedeng iwasan, so gawin natin. Thank you so much, Dr. Marco. May mga gusto nga rin po ba tayong batiin or pasalamatan? Ikaw lang at papasalamatan. Salamat sa ating pagkakataon, no, na magkita ulit dito sa itong Miyerkules na Salamat. Thank you once again sa ating surgical oncologist mula sa Manila Doctors Hospital, Dr. Marco. At yan nga po ang kabuuan ng ating discussion about cancer prevention, ang maliliit na hakbang na makapagliligtas ng buhay. Simple, basic steps para nga po mapangalagaan ang ating katawan at mapanatiling malusog ang ating katawan. Ayan, nakasama nyo nga rin po Elanie Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.